Update naman sa flood control scandal, naudlot muli ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa kasong malversation of public funds ni dating Senador Bong Revilla. May mga bago raw kasing mosyon ang kanyang kampo na bubusisiin pa ng korte. Para sa iba pang detalye, live mula po sa Sandigan Bayan, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, ano nga bang dahilan bakit naudlot itong arraignment ni former Senator Bong Revilla? Yes, Zarina, katatapos lamang ng arraignment o pagbasa ng sakdal kina dating Senador Bong Revilla dito sa 4th Division ng Sandigan Bayan kaugnay sa kasong graft na may kinalaman sa umano'y flood control scandal. Pero bago yan, yung binabanggit mo, nireset ulit sa pangalawang pagkakataon yung arraignment o pagbasa naman ng sakdal kay dating Senador Revilla para naman sa kasong malversation of funds sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. Kinakailangan pa raw muna kasing dinggin yung mga panibagong mosyong inihain ng kampo ng dating senador. Kabilang dito ang motion for inhibition ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda. Lumalabas kasi na naging abogado ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang kapatid ni Associate Justice Miranda nang humarap sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. Paniniguro naman ni Justice Miranda, dedesisyonan nila forthwith o agad-agad ang inihaing motion for inhibition ni Revilla. Yan ay matapos bigyan ng maghapon ng prosekusyon para magkomento sa naturang motion ng depensa. Sa pahayag pa ng maestrado, sa ilalim ng internal rules ng Sandigan Bayan, wala namang batayan para siya ay mandatory na mag-inhibit. Gayunman, pag-aaralan daw nila ng husto ang motion for inhibition laban sa kanya para maisaalang-alang pa rin ang tiwala ng taong bayan sa sistema ng hudikatura. Sa nasabi ring hearing ng 3rd Division, sinita ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda ang kampo ng dating senador. Tila sinabon nga ni Associate Justice Miranda sa open court ang pangunahing abogado o lead counsel ni dating Senador Bong Revilla sa pagdinig kanina. Dahil ito sa mga salitang ginamit ng kampo ni Revilla sa inihaing mosyon gaya ng minadali, dangerous precedent o turn blind eye o nagbulag-bulagan umano ang Sandigan Bayan sa pagpapalabas ng warrant of arrest laban kay Revilla. Pinabulaanan ng maestradong aligasyong minadali nila ito. Paliwanag ni Miranda na iraffle ang kaso sa kanila bandang alas 11:15 ng umaga at nakapaglabas sila ng arrest warrant ganap na alas 5:21 ng hapon. Kasunod nito, pinapaalalahanan ni Justice Miranda ang lahat ng partido sa kaso na maging maingat sa kanilang mga pahayag at ginagamit na salita. Habang naghain naman ng not guilty plea para sa kasong malversation ang iba pang akusado na pawang dating opisyal at empleyado ng DPWH. Sisimulan ng kanilang trial sa February 27. Mabalik naman ako, Zarina, dito sa 4th Division ng Sandigan Bayan. Tumanggi na maghain ng plea or nag-refuse to enter plea itong si dating Senador Bong Revilla para sa kasong graft kaugnay nga sa umano'y flood control scandal. Habang yung dalawa na mga co-accused niya na ngayon lamang na-set yung arraignment naghain naman ng not guilty plea. Yan sina RJ Dumasig at Juanito Mendoza. Ang paliwanag ng kampo ng dating senador kung bakit tumanggi silang maghain ng plea dahil daw they maintained their position dahil nga naghain sila nung una ng motion to quash information o pinababasura yung kaso o reklamo laban sa kanilang kliyente. Bagay na nauna ng dinismiss naman ng naturang division ng Sandigan Bayan. So they opted to refuse to enter plea imbis na not guilty plea. Pero kapag ganito kasi na nag-refuse o tumanggi mag-enter ng plea ang isang akusado, korte na mismo ang naghahain ng not guilty plea para sa kanya. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Zarina. Yan ang Express Report ni Mon Gualvez, live mula sa Sandigan Bayan. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.